Hey, hello guys! Okay, for today's vlog, okay, gusto ko pa i-share sa inyo yung pangalawang module na itinuturo sa amin ng aming mga instructors. At syempre, kung gaano ba ito kahalaga sa atin as bilang isang caregiver student. At paano natin to, na may apply natin to dapat sa ating sa work if ever man na makatapos tayo, magkaroon na tayo ng trabaho. So, ayan guys, kung bago ka pa lang sa YouTube channel natin, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayong update sa ating mga vlog dito sa ating mga tinuturo ng ating mga dito sa pagiging caregiving student. So, ayan guys, napakaganda at malaking tulong to yung itatopic ko sa inyo dahil ang laki ng impact to sa akin ngayon bilang isang estudyante dito sa caregiving course NC2. So ayan, ang pag-uusapan natin ngayon guys is about practicing career and professionalism. So ayan. So laking tulong to guys, malaking tulong to yung practicing career and professionalism. So dito papasok dito guys yung napapaloob pala dito sa practicing career and professionalism ay yung qualities and characteristic of job well. Yan. Before yan, yung career kasi guys, ito yung vocation, life, work. Tapos, ang career is a vocation, life, work. At ang professionalism, ito yung conforming standard of professor. So, ang ganda kasi ang laking tulong nito guys. Ako bilang isang caregiver student, so malaking tulong, malaking impact guys at sa daily na pwede natin siyang talagang pinapractice ko siya sa ngayon dahil nga para kahit pa paano hindi na tayo mahirapan if ever na magkaroon na tayo ng trabaho. So, ayan. So, after nun, ang qualities and characteristic of job well, papasok dito guys yung I think mga nasa 12 to 13 yata to. Yung unang yung dependability, consideration, cheerful, empathy, trustworthiness. So ayan, respectfulness, okay, and then ayan, medyo nakakalimutan ko yung iba. So respectfulness and nandito yung courtesy, conscientiousness. Yeah, medyo nabubulol-bulol tayo guys. Okay, conscientiousness. Honesty, cooperation. Ano pa ba? Wait. Yung punctuality, tapos punctuality, enthusiasm, and for the last ang ating self-awareness. So yan, 13. So 13 to guys yung natin, yung qualities and characteristic of job well. Para maayos natin yung trabaho natin, yung 13 na to ay dapat maunawaan natin. So papahapiwan ko lang kayo ng konti kasi ay medyo marami-rami pa yung tatapikin natin. So yung dependability, ito guys yung mga kasama natin, nagde-depend. Yung mga kasama natin sa trabaho ay they relying sa kung ano yung i-report natin, dapat on time yon. So pag nagtatrabaho na tayo, dapat on time tayo sa mga schedule natin na ginagawa pagdating sa mga reporting. So yan yung sa dependability. Sa consideration naman ay dapat kinoconsider natin bilang isang caregiver yung mga pasyente natin, yung pagiging emotion nila, sa physical nila. Dapat we are there to na makinig tayo, na pakinggan natin yung mga saloobin nila. Tapos at kinoconsider natin yun na ganun, hindi yung tayo yung dapat ba to, ba't masungit ba to, dapat tayo mismo nag-a-adjust sa part na yun. Dapat kinoconsider natin yan sila. Cheerful, dapat cheerfulness ay dapat pagpasok pa lang natin sa room ng pasyente natin, dapat nakasmile na tayo kaagad. Whatever happens sa bahay natin, sa pinanggalingan natin, kung may problema tayong pinagdadaanan, dapat pagdating natin dun sa may room, sa room, dapat change na kagad natin yung mood natin. Doon dapat masaya tayo. Kasi nga, yung pasyente natin, may nararamdaman na nga siya,
yung pasyente natin. So, ibig sabihin, pag malungkot pa tayo guys, wala na, malungkot na yung ambience natin doon sa loob. Dapat masaya tayo, nakangiti, talagang smile, happy lang tayo para yung ano natin ay magaan, yung approaching. So, ayan. At yung pang-apat, yung empathy, ano ba ito yung empathy? Yun dapat, okay. So, ayan, medyo nakakalimutan. Empathy, dapat, nilalagay natin yung position natin doon sa kanila. Halimbawa na, may gusto nilang sabihin, okay po, okay, naiintindihan ko po kayo, yung mga ganyan, yung dapat, hindi lang tayo nakikinig doon, dapat tayo mismo ay we consider na kung ano yung kalagayan nila, nararamdaman nila, kung may gusto silang sabihin, dapat kahit paano ay naaabot natin yon. So yan yung empathy na naiintindihan ko. Okay, alam ko, pasensya na kayo, medyo may mga kulang at iba akong mga understanding doon, but then kahit paano, pinipilit ko na gusto kong i-share sa inyo bilang isang caregiver student kung ano yung mga natutunan ko dito. So 2 module pa lang naman yung sa amin, yung pangatlo kasi spiritual life yun. Okay, ang panglima is the trustworthiness. So dapat sa sa mga ginagawa natin, dapat mapagkakatiwalaan talaga tayo. Okay, hindi natin papakialaman yung mga gamit ng mga pasyente natin. Dapat nagpapaalam tayo ng maayos doon. And then ayun, ano pa ba? Yung courtesy, polite and courteous. Ayan, hindi ko gano'n naiintindihan dyan. Basta yun lang yung mga keywords na naano ko. Pas na tayo doon sa conscientiousness, isa pa rin. Hindi kasi ako gano'n nakinig, pero kahit paano, pumasa naman ako sa quiz namin. Muntik na ako dahil nga, yung instruction, medyo doon ako sa part na naguguluhan, tsaka sa analyzing. Pero, praise God, kasi hindi rin ako bumagsak sa quiz namin na yun. At least, nakapasa pa. Medyo nakakaya, diba? Tapos, okay, ayan. Conscientiousness, okay. And, ano pa ba yung sunod doon? Ay, honesty. So, ayan. Honesty, and then, at ang cooperation. So, dapat nakikipag-cooperate tayo sa mga, natin, sa mga kapwa natin, sa mga kasama natin sa field. So ayan, and then para maging maayos yung trabaho natin, yung qualities and characteristic natin, ano pa ba yung the rest, punctuality. So dapat talagang on time tayo sa trabaho natin. So meron tayong mga binibigay sila na grace period, but then 5 minutes, mga ganyan, 10 minutes. Pero dapat before that, pag sabing 7, kasi yung natin, yung kapalitan natin sa switching para maging maayos yung trabaho natin, kasi syempre sila puyat na sa night shift. So dapat pag 7 AM, dapat before 7 nandun ka na sa sa area mo para kahit paano makapagpalit na kayo. At ano pa ba, aside from punctuality ay enthusiasm. Ayan, ano ba yung enthusiasm? enthusiasm. Shucks, nalimutan ko na yun. Pass na natin. So, yun, enthusiasm, guys. Inonote natin yan. Tatandaan natin yan kasi sa final exam dapat alam natin yan. So, ayan. At, ayun. Self-awareness. Dapat yun. Dapat lagi tayong may dalang kahit pa naman na maliit na salamin na tinitingnan natin yung sarili natin na dapat maayos tayo sa natin sa proper grooming, sa natin, hindi yung mahaba yung kuko, mahaba yung buhok. Dapat maayos sa self-awareness natin pag papasok tayo sa ating mga halimbawa, caregiver na tayo, sa hospital tayo nagtatrabaho, mga ganyan. So ayan. Ayan yung mga characteristic at qualities na ito yung makakatulong sa atin para maging maayos yung trabaho natin. So, ayan, medyo nire-relay ko na kahit paano bilang estudyante, dapat on time sa pagpasok, dapat ay responsible tayo sa mga natin, mga quizzes, assignment, mga ganyan. Ano man yung pinapagawa nila, ma'am, dapat kahit paano, although nandun yung hardest ko pa rin sa mga ibang part, like sa mga kasi gusto ko talaga more English pa talaga, mag listening, reading, tsaka mga learning, kasi medyo actually yun talaga yung weakness ko, guys. But ginagawa ko yung part ko
para may share sa inyo. At ayan, kumbaga reflection ko na rin siya. Gusto ko na rin siya i-recap kung ano yung matutunan ko. Kasi hindi ko ma-share sa inyo. Katulad dito, wala akong notes. Wala kasi akong Google Classroom doon sinisend ni ma'am. Dahil nga yung phone ko hindi mag-function. Mag-open doon yung Google Classroom. But then, notes lang ako. Talagang nagsusulat habang si ma'am. So, kahit pa paano, napapractice ko yung sa written ko. Tapos, listening. At ayun. At dapat talagang nakikinig. So in that part yung personality na de-develop. So ayan, papasok na po tayo sa sa personality development. So yung personality development naman ay lang doon, naiintindihan ko lang doon yung mga sum total ng qualities ng and characteristic na maging maging maayos yung mas mag-grow, may develop yung personality natin. At sa personal development naman, meron tayong component of personality. So sa component of personality, I think meron tayong lima po na So dito sa module na to, pag mag-aaral po kayo ng caregiving in situ, ay ito yung tinuturo ko pa sa inyo. Ito yung po yung tinuturo talaga sa school dito sa amin. Pero kung di ko alam kung iba sa inyo, pero sa tingin ko same lang naman yan sila ng tinuturo. So ayan, sa personal development, yung components ng personality, meron po tayong 5. Yung physical, intellectual, social, emotional, at value system. So sa physical, napakasimple lang guys, mood of dressing to, sa walking, sa mga ganyan. At sa intellectual, how we talk sa mga patient natin, sa ibang tao, ayan. Tapos sa socialize, sa mga good manners, paano tayo makapag-socialize sa kapwa natin. Emotional. So ayan, yung dapat sa body temperature natin, dapat marunong tayo mag-adjust diyan sa emotional na yan. Tapos yung value system natin, sa attitude, sa beliefs natin, sa pagiging values natin, dapat tayo doon, kindness tayo doon. Kumbaga talagang na maging kumbaga mabuti tayo doon sa part na yun. So aside from sa component of personality, ay meron tayong pag-aaralan din po natin nyo dito if ever na mag-enroll kayo yung person differences. Okay. Number 1 po yung heredity, environment, at experience. So, tatlo po ito. Sa tatlong ito, ang laki po ng, talaga naunawaan ko dito kung saan bang part ako. Ay, kasi dito, sa heredity kasi ay sinasabi dito yun, sa genes and chromosomes na nakukuha natin sa ating mga magulang. Then, after niyan, tapos yung sa environment, yung talagang sa environment, ay nandito yung mga school, paano tayo na-implementsya ng mga school, yung school group, sa mga grupo, ng mga kasama natin, sa mga friends natin, sa families natin. Kasi dito, ay malalaman natin, tayo mismo, kasi minsan, we're friends sa mga iba na hindi naman nakakatulong, pero dapat ako kasi kumbaga, nandun ako katulad sa church, sa spiritual development, sa halos sa intellectual na rin, na-enhance na rin halos lahat yung sa environment na limited lang Hindi ako ganong nakikipag-friend sa labas. Ay dahil nga gusto ko yung pag-friends talaga, hindi yung tropa-tropa, ganyan-ganyan lang, pag lang. Tapos yung experiences. So yung bata ka pa, yung na-experience mo, ito ay isa rin sa mga isa rin ito sa kumbaga nagmo-mold o nakakatulong sa atin hanggang sa paglaki natin. Kasi ako lumaki ako sa bukid talaga, sa amin dito sa Palawan. So ayun, ay doon talagang grabe sa bukid talaga na-challenge pagdating sa financial. Tapos kailangan mag-work sa bundok, mga ganyan, sama sa parents. So ayan, yung mga first on differences. Tapos ano pa ba? Ano pa ba yung tinuturo nila doon? Okay. Okay, dito na tayo sa sa balanced diet.
water, tsaka sa mahalaga rin kasi ito guys na, ano natin, na maintindihan natin na yung sa balanced diet ay dapat tayo, pag caregiver tayo, ay dapat yung nutrients, all nutrients, dapat ano, exact amount siya dun, yung nutrients na makukuha ng ating mga pasyente sa every single meal. So, yan, yung nutrients niyan. So, dapat kahit paano, yung nagbinibigay natin ng meal sa ating mga pasyente, dahil tayo, magluluto tayo as caregiver, sa kalimbawa, sa ibang bansa na, ay dapat yung nutrients na yun, alam natin na kahit paano, ay, yung amount nito ay makakatulong yung nutrients na to para sa ating mga pasyente. Dapat exact yung amount niya. Hindi naman totally exact, pero dapat full of nutrients. Okay, then yung water regulating process sa body natin. So ayan, tapos aside from that yung exercise. So exercise ay makakatulong siya sa good posture natin, sa skeletal natin, sa bony skeletal natin. Tapos ano pa ba? So ayun, exercise, balanced diet, tsaka water. Okay, and then aside from that, papasok dito, mapapaload din sa care and professionalism ay ang okay, tuturo din dito nila ma'am yung pagdating sa smile at sa eye contact. So mahalaga sa bilang isang estudyante ay sa amin, caregiver student, na dapat ngayon pa lang pinapractice namin kagad. Although hindi ako nahirapan ako magngiti guys kasi di ako marunong magngiti. Ayan, ganyan. Ngiti nga ba? So, dapat ay smile tayo palagi sa mga pasyente natin, sa environment natin ngayon. Ito ay makakatulong to energize para sa atin. Okay, and then, ano pa ba? Energize, kumbaga, nandun yung approachable. Tapos, nakikita sa atin yung ni-enjoy natin yung life natin. So dahil nga nakangiti tayo. So yan. Pero practice ko pero nahihirapan ako guys. Ano pa ba? Ayun. Nagmumukha tayong bata. So yan, looking younger. So ayan. So dapat pala lagi tayo nakasmile para energizer tayo, approachable tayo. Nakikita ng iba na, uy, nakasmile siya, mukhang masaya yung buhay, mukhang wala ng problema, pero hindi nila alam, di ba? So, ayan, okay, nagpapabata pala ito. So, napakaganda yung, dapat alam natin yung smile ay malaking tulong sa ano natin, career and professionalism. At syempre, dito, yung eye to eye. So, kanina, kumbaga kanina, parang kung ina-analyze ko siya, pinagsasama-sama ko yung mga sinasabi nila ma'am, ng mga structure namin, ay yung action. More on action kanina eh. Action, tapos physical, and then ngayon, kumbaga all aspect ng talaga ng natin, body parts natin, parang meron siyang tulong talaga. So, yung smile, yung eye contact. So, sa eye contact naman, dito, parang ito, pag nag-eye to eye tayo dito sa banda sa may middle ng dito sa may gitna na to, ay nire-recognize natin yung we are sincere. Tapos yung presence natin, pinapakita natin na nakikinig talaga tayo. And then, ano pa ba? So, ayan. Yan yung mga yung dapat nakikipag-eye to eye tayo pag nakikipag-usap. So, hindi yung dikit, hindi yung sakto lang. Ano pa ba? Okay. Wait lang. Naalala ko pa. So, ayun. Yun yung mga ibang natutunan ko. At, okay. Na po tayo sa, sa emotional. So, kanina, physical, emotional. So, emotional ay dito may 4 lang na tinuros yung natandaan ko eh. So, dito sa 4 na to, ito yung choleric, sanguine, tapos melancholy, at melancholy, tapos phlegmatic. So ayan. So dito malalaman natin kung ano bang klase na yung pagkatao na meron tayo, yung personality natin. Sa choleric kasi ito yung
unemotional introvert. Unemotional introvert. So dito sa ano na to, ito kasi ay doer. More on gawa kasi ito si si choleric. Yung choleric, doer, unemotional introvert siya. So ito parang siyang nandun yung pagiging bossy niya, na dapat merong accomplishment, merong goal yung personality na to. Ayan, parang medyo relate ako ng konti doon. Dapat merong daily task na ginagawa. Very productive yung ano na to, yung sa choleric na to. And then, ano pa ba? Aside from that ay yung ating yung sanguine. Yung sanguine natin ay ano siya, talker. Kung kanina ang choleric ay doer, ang sanguine ay talker. So, talker siya, ano siya, an emotional extrovert. Kasi yung kanina, introvert, ngayon extrovert siya. Siya yung mahilig yung alam mo yung may ginagawa ka pero na nakikipag-usap ka, yung hindi mo na matatapos yung ginagawa mo dahil nga mahilig ka makipag-usap, makipag-chismisan. So, dito parang, ito yung mga personality na to, dito natin malalaman na talker siya, tapos medyo okay lang, masaya yung bahay. So ayan, pag sanguine, tapos ano lang, pag sa bahay na tapos parents ka na sanguine na klase ay well approachable siya. Okay, enjoy lang kayo diyan, ganyan. Parang okay lang sa kanya. Tapos usap, ganyan, kwentuhan, masayahin. So yan yung sanguine, yung parang kahit na may problema o kahit na yung parang may problema ka kahapon, may nagawa kang mali kahapon, sa kanya okay lang. Yan. Yun yung sanguine. At okay, yung pangatlo po ay melancholy. Ito yung isa sa mga nagtugma sa akin eh. Yung melancholy po kasi sila yung thinker. So, ito halos medyo talaga kahit paano nagkaroon ng comparison sa akin dito. So, thinker siya, tapos hindi siya gaano nakikipag-socialize. So, alone. Gusto niya yung tahimik lang, gusto niya yung nagbabasa lang, gusto niya yung may natututunan lang. Dito, pagdating naman kasi sa parents sa kanya, parang malinis siya sa bahay, maayos, naka-organize, yung mga damit, yung mga ginagawa, yung bahay mismo. Tapos, ito sa kanya, yung gusto ko sa kanya, dapat hindi yung bara-bara. So, pag may mga plano dito kay melancholy, dapat naka-process, kumbaga naka-plan. Yung process kasi mahalaga sa kanila. Hindi sila against katulad kay choleric na dapat within this day matapos to. Kung ano man yung maging result within this day matapos to, katulad ni choleric kasi siya doer. Pero si melancholy is thinker siya. Thinker, yung pinag-iisipan niya mismo kung ano yung magiging proseso ng gagawin. Dahil dapat yung proseso dapat magiging maayos. So, ayan. So yun, halos nagkaroon akong comparison doon kasi pinalagyan kami ng nire-rate, may pinagawa si ma'am sa amin na assignment, i-rate mo doon kung saan ka, may mga names may mga words na binibigay doon si ma'am. Okay, tapos ayan, 15 ako doon yung halos mas marami yung sa melancholy ko. Okay, at ang phlegmatic naman, ang phlegmatic is watcher. So, phlegmatic watcher siya. Siya yung sa kanya, balance lang lahat. Tapos parang okay lang sa kanya lahat. Parang siya watcher, yung dapat pag meron kayong mga presentation sa room, siya yung nasa likod lang, siya lang yung mag-iisip ng mga gagawin, tapos kayo na yung bahala dun. Hindi siya yung magpa-front kasi parang medyo mahihain yung parang ayaw niya ma-expose, ayaw siya yung katulad ni halos opposite siya ni sanguine, na si sanguine dapat popular, dapat siya lang yung magaling, siya lang yung gusto niya, kahit siya lang yung gusto niyo na makilala. Si phlegmatic naman ay ayaw niya na yung kahit na magaling siya or halimbawa siya yung gumawa nito, maayos. Uy, ang galing mo naman, ganyan.
Hindi ako magaling yan, ganyan. Kaya nang bahala dyan, bahala na kayo dyan. Kaya parang ayaw nyo ganun na ipag-socialize ng ganun. So, ayan, yan yung apat na natutunan ko doon sa tinuro yung pagdating sa, ano, sa emotional na dapat alam natin yung apat na yung kung saan tayo dun. Para, at yun, makaka-adjust kasi tayo guys. Okay, ito, choleric to, alam ko na to. Yung pasyente ko na to, ano to, ganito. So, tayo makaka-adjust tayo sa part na yun. At hindi lang yan guys, ang tinuturo din nila ma'am yung sa sa legal in consideration. So, ang ganda. Aside from sa mga physical na matututunan natin sa actual, sa buong aspect ng body part natin ay yung legal in consideration. Dapat alam din natin to bilang isang caregiver, student, or maging pag caregiver na talaga tayo, pag nag-work na talaga tayo, ay yung legal in consideration. Dito kasi, napapaloob dito guys yung legal, law. Dapat alam natin to. Legal, law, criminal law, civil law, tort, ano pa ba? Tort, okay, tort, negligence, ayan, sorry. Negligence, malpracticing, defamation, libel, ayan, yung mga kaso na ganyan, tapos slander, assault and battery, tapos false imprisonment. So mahalaga to guys na matutunan natin ito yung 40 na ano na to, yung mga law, yung mga batas na to ay para maiwasan natin, maging aware tayo sa part na yun kung tayo nagtatrabaho at kung may mga tao man na gumagawa sa natin, alam natin kung ano yung ipa-front natin sa kanila, ano yung pwede nating ikaso sa kanila. So, ayan. So, kasi dapat ano tayo dito kumbaga, very sensitive tayo sa part na to. So, ang legal guys, ang ano dito, legal is a consideration of law. Consideration of law, ang legal, ang meaning nun. Tapos, yung law is, ito yung made by government such as Congress. Ito yan. Okay, ito yung ginawa ng gobyerno na binubuo ng Kongreso. Tapos criminal law. Yung criminal law, ito yung talagang physical siya, ginawa siya concerned against the public, yung mga robbery, kidnapping, yung pagre-rape, yan, yung mga physical. Tapos, civil law. Civil law is concerned to relationship naman siya between two people. So, ayan. So, yung civil law sa mga maghihiwalay, yan. Yan yung ginawa, yung sa civil law. Tapos, dito, meron din tort. Yung tort naman, under siya ng civil law. Ang tort is intentional. Tapos, ano pa ba? Yung, yan yung kanina. Nakakalimutan ko. Yung negligence. Negligence, ano siya? Hallelujah. Negligence. So, ayan. Nakalimutan ko na yun guys. Pasensya na kayo. Basta negligence. Tapos, negligence. Tapos, malpracticing. Malpracticing. Ito yung, malpracticing. Yung ano siya kumbaga siya yung malpracticing about sa sa mga professional na tao, doctor, nurse, kasama na yan, teacher, police. Sila may mga license na pag nakagawa sila ng pagkakamali, yun yung pwedeng maging sa kanila, kaso sa kanila yung malpracticing na yun, na ma-revoke yung mga license nila. Okay, tapos ano pa ba? Yung okay, ano po? Yung defamation. Yung defamation kasi defamation, false statement against sa third person. Yung libel, again, false statement against sa rating yung ano sa English,
Tagalogin ko na, nahirapan ako. Yung pagsusulat tsaka yung sa mga vandalism na yan. Tapos, ano pa ba, yung slander is false statement against the, false statement orally. Yan. At ano pa ba, yung, ano po, wait lang. Okay, yung assault and battery. Assault and battery kasi ano eh, parang ang assault and battery, ano siya eh, unintentional tort, tapos under siya ng civil tsaka ng criminal law. Tapos yung assault ay ito yung pagtitreat natin sa tao na kumbaga walang physical na nangyari, yung parang papatayin kita, mga ganyan yung isasabihin ka ng ganyan. So pwede natin kaso sa kanya yung assault. Yung battery, yung nasaktan natin siya, yung sinutok natin, yung yung ayan, yung talagang magkaroon ng physical. Okay, tapos yung false statement, ayan, false statement. Okay, ano pa ba? Yung invasion of privacy, yung magtitake ka ng video, ng pictures, magpa-prank ka ng ganyan. Tapos yung tao na yan is gusto niya ma-privacy lang yung life niya, ayaw niya yung so ang pwede kaso sa'yo ay invasion of privacy kasi without consent nila, walang authorized nila na kukuha ng picture sa kanila, bibideo ka. Tapos ano pa ba? Yung will naman, ito yung legal statement, ang legal statement sa individual patient na yung property nila ay magkaroon, yung kanilang maiiwan. So ayan, yun yung will. So yan guys, yung nakalimutan ko na yung iba. Pero guys, ito yung mga sinabi ko sa inyo. Grabe, ang laking impacto sa akin sa ngayon bilang isang caregiver student. Although hindi man estudyante, pero sa labas, ang laki rin. So malaking tulong siya guys. Malaking tulong to yung career and professionalism. How we socialize sa iba, sa physical, sa lahat, even sa mga batas. So very thankful ako dito sa caregiving course NC2 dahil ang dami kong natutunan, mas na-enhance yung knowledge ko about sa health, sa ibang mga batas, sa mga ibang mga paano natin ilaalagaan yung pasyente natin, paano tayo mag-adjust. So yun guys, pag nag-aral po kayo ng caregiver, ay yun, isa po yun sa mga dadanan yung care and professionalism. So ayan, kung gusto nyo mag-advance, pwede na kaagad kayo dito advance na kaagad sa YouTube, kung advanced knowledge na kaagad kayo. So ayan, I hope na kahit paano ay nakatulong ako sa inyo, sa mga gusto mag-abroad at gusto mag-aral ng caregiver. Hindi po madali. Ako na kaagad yung nagsasabi sa inyo, hindi madali kasi nga dapat financially, dapat well prepared ka dun. Sa knowledge, sa mindset naman, dapat yung mindset mo dapat talagang well prepared, na dapat matapos mo to yung caregiving institute na to. So in that part talagang na-challenge ako. May iba na gusto sumuko pero sabi namin wala susuko sa atin. Kung 30 tayo na pumasok ngayon, 30 rin tayo makakalabas at matatapos natin to. So yun lang, positive lang tayo. I hope na may natutunan ko kayo dito, at huwag niyo kalimutan ulit na mag-subscribe and click the notification bell dahil marami pa tayo pwedeng i-upload dito. Marami pa akong pwedeng i-upload. So yun guys, thank you for watching. God bless po sa bawat isa.